you will be one of the congressmen rather. Ano pong batas na pwede niyong pwedeng gawin regarding sa fraternity? Tayo naman, again, ulit-ulit ito regarding sa mga tulong natin kasi hindi tayo nakapokus isang sektor lang, lahat ng sektor tulungan natin. So regarding sa mga fraternities na to, so balikan natin yung tanong nyo na kung sakaling umangat mo tayo sa position kung saan tayo ngayon. Actually, wala pa tayong plano na pasukin na ganyan. Unang-una kasi sa lulungan, marami pa kailangan natin doon. So we have to focus lulungan bilang isang local executive. So, but then, if opportunity knocks, why not naman? So, yun, sa atin, paano tayo makatulong, pinitaw sa mga fraternities na ganito. So, yun nga, lagi natin sinasabi, no, na nothing is implicit than the implementation of what is provided for in the Constitution. So, kung ano po yung kumbaga nararapat na gawin natin, yun po ang dapat natin gawin. So, sa fraternity naman, kung ano yung mga guidelines na kailangan natin sundin, yun po ang dapat natin gawin. Yan po. Stick to guidelines po lang. Wala po tayo. Pabor po ba kayo sa death penalty sa mga gumagawa ng sobrang heinous crime? Sa akin naman, no, in one way or another, no, kahit pa paano, parte tayo ng mga religious sector, so hindi pa tayo pabor sa ganung mga death penalty. Bagkus, meron naman appropriate na action na kailangan natin ipataw sa mga pangyayari. Kay Direk, may pinag-ugutan po ba itong real life story? Kasi ang daming nangyayari ganito, lalo na yung sa part ni Cheryl Cruz na nagpapaaral, hindi na nag-asawa, and yet tumalig sa Actually, nag-research din naman ako. Actually, way back pa, 90s pa, nung gusto kong gumawa ng ganitong ano. Kasi nga na-inspire nga ako sa Match 81. So yun, so talagang masasabi ko dream project ko rin ang makigawa ng isang ganitong klaseng pelikula. Tungkol sa mga kasi yung pagdadaanan ng mga yun, talaga yung mga yung talagang physical and mental torture. Yung mga ganon. Kasi sa atin, di ba, yung tungkol sa mga mental health issues natin, minsan, issue naman na yun. So yun. Tapos, yung mga na-research ko, di ba kailan lang meron namatay na naman na ultimo sa military academy natin, meron namamatay sa hisap. So, not only in school, inside the school, may nagaganap din sa labas. Yung mga, ang daming mga tropa-tropa ngayon yan, di ba? May mga sila. So yun. So kaya gusto kong ipakalat ng pelikula ko. Actually, ako kasi naman na parang maging educational at the same time. Will it give a negative impact to all the fraternities that we have right now? No, actually, binabalansin lang. Binalansin ko talaga sa script. So may explanation ako in the end na hindi masama ang fraternity. So gano'n. Thank you, Direk. Thank you. JD. AJ, Mayor, kahit Vice Mayor ka ngayon, Mayor, stay Mayor muna. What made you decide para mabuo itong proyektong to? Bilang follow-up sa Mamay. Hello, Tita. Good afternoon. Handset pala kayo. For me, no, again and again, yung Tita, part ng advocacy po natin, paano natin maihatid yung mensahe, lahat ng mga pangyayari, kaya patuloy po tayo gumagawa ng mga movies. At the same time, yung nga po bilang isang advisor ng Actors Guild of the Philippines, kailangan natin gawin yung yung trabaho po natin. So makatulong tayo sa mga baguhang artista. In after pandemic, for more than 2 years, na-deprive yung mga artista natin na gumanap, no? Sa mga tungkulin. So kaya nandito tayo para tulungan sila. So trabaho po namin yan bilang isang local executive na makatulong tayo sa lahat ng sectors. Siguro sa lahat ng cast, para lahat naman sila makapag-share. Simulan muna natin dito sa baba. Chelsea. Dito muna sa baba. Direct ikaw nang mag-introduce sa kanila one by one. Ana, introduce na sila. Okay, anong pakiramdam nyo na you are part of the movie? At saka sana kung meron na kayong idea kung anong respective roles nyo sa pelikula. About po sa movie, I think it's very... Mami ko din.
I think it's very educational for the kabataan, especially nowadays po, since ang dami talaga na sali sa mga fraternities na mostly is hindi naman na nakakatulong, and some of them is na nagpagulo or what. But this movie, this has a very beautiful message for everyone, na very educational, makakapag-self-reflect din sa lahat. You know? For me personally, I think it's an eye-opener, especially because we get to experience it firsthand, even though we're just acting. But makikita naman kung ano talaga yung nangyayari. Because after all, it happens, and it already happened in real life. So, I think it's an eye-opener and it's educational. Ano raw ang mga Okay, so ayun po, regarding po sa storyline po ng kapatid, kasi ba yung role ko po doon is as a teacher. So parang stressful po yung aking role dito dahil nga po sa mga estudyante na hindi okay. So ayun, and regarding sa story po kasi, it's my first time kasi na maging part na itong story yan. Kaya medyo challenging po at kinakabahan lang po. And ayun po, sana maging okay at dahil ang ganda po ng kwento. Sorry, what's the question again? Hindi ko kasi narinig ko siya. Anong pakiramdam nyo that you're part of the movie at saka kung alam nyo na yung role nyo? Okay, so actually, I'm so happy na naging part ako ng movie and I'm so thankful kay Mayor. About the character, actually, wala pa akong idea kasi high school. I'm very blessed. Yun yung pakiramdam ko kasi like I said a while ago, yung sinasabi ni Direk Buboy, EJ and Kuya Mama yung tulong. Tulong yung ginagawa nila dito, and in this trying time, yun po yung kailangan ng bawat Pilipino tulong. So sana patuloy natin tangkilikin yung pelikulang Pilipino. Thank you. I play the role of Carlo. I think yung matutunan natin dito is more on like awareness. Dahil yung movie is nakatuon din sa, like, my role is as a parent. Ako po yung gaganap na tatay ni Meliton, which is napahamak sa pagsali ng mga ganitong fraternity. So, nakaka-inspire ito ng movie, lalo na, I mean, I have a 16 years old daughter. So, kikita niya si Daddy sa movie na may mga matutunan siya lesson dito. So I think for me, it's more of like awareness and pagpapahalaga sa pamilya. To be honest, I'm excited dito sa movie to. Pangarap ko lang dati to na sumali sa frat and magkasali na talaga ako sa frat. Ito sige. To be honest, medyo malayo yung character ko dun sa personal na, of course, buhay. Kasi ako, kilala ko ng pamilya ko na napaka proper, pero dito sa gagapan ng role, medyo challenging siya kasi ito yung nangyayari sa bansa natin ngayon na hindi napagtutuunan ng pansin. And I'm so excited to work with these great people, and yun, excited, blessed, and I hope and pray na maging okay and maging successful yung movie. Thank you. So yung magandang hapon po sa inyo lahat. Yung role ko po dito si Domingo, sobrang challenge po para sa akin yung role ko dito. And at the same time, sana magampanan ko yung binigay na role ni Direk Buboytan sa akin. And of course, sobrang challenge sa akin kasi yung mga makakasama natin mga pratikang artista dito, and I'm so glad na naging part po ako dito ng project na to ng Kapatid. At sana supportahan po ng bawat isa. Excuse po, dudugod tayo. Ayan, of course, sa mga kabataan, sobrang makaka-relate yung mga kabataan dito. Lalo-lalo na yung mga kabataan na nagsisikap yung mga magulang nila
para may itawid yung pag-aaral ng mga bata o pag-aaral ng mga estudyante gaya namin dito sa role namin dito. And of course, sana makarelate to sa mga bata na naghihirap yung mga magulang nila para masuportahan sila at sana maging maayos po ang bawat isa sa amin, magampanan ng bawat isa yung role para mas kapani-paniwala po sa lahat ng manonood ng kapatiran at sana maging successful do. God bless po sa lahat. Thank you. Tito, script ni Mayor. Hi, Tita Aster. Good afternoon. So, very blessed po kami na mapasama dito dahil ito yung napakagandang pangmulat mata sa karamihan upang kasi yung perception natin sa fraternity iba-iba eh. So, ito magandang adikain kasi papalabas to sa iba't ibang eskwelahan din para upang maaga nilang ma-realize kung ito ba yung tama nilang papasukin. Ayun po, maraming salamat. Hello, Tita Aster. Long time no see po. Sobrang saya ko po dahil napabilang po ako dito and I'm so happy din po dahil ngayon in-interview na rin po ako. Dati po kasi guys, sa mga di po nakakaalam, waiter po ako dito sa Pandanesian Cafe, no? Nag-serve na rin po ako kay Tita Aster. Isa yan sa anak yan sa, isa sa may-ari ng tanda. Napaka-humble. Thank you po, Tita. Ayun po, ang actor ko po pala dito ay si Manuel, no? Na kung saan isang varsity player na heartthrob daw. Joke lang, heartthrob po kasi nakalagay dun eh. And yung movie na po to para sa akin is napaka-importante kasi bilang isang SK chairman sa aming barangay, no? May ipapahatid ko po ang mensahe na kung ano ba meron sa fraternity. Kumbaga, may enlight po yung mga kabataan ngayon na kung ano ang pinagkaiba ng fraternity na may purpose sa kay fraternity na wala. Kasi alam naman po natin na madaming fraternity ngayon, no? Actually guys, doon pa lang sa yung mga issues before, no? Kitang-kita yung mga kabataan na nanggugulo na lang. So actually, sa part din yun eh. And ayun, sobrang excited ako na mapalabas to at mapanood sa mga kabataan din sa amin, no? And of course, thank you po pala sa Mami Production and sa mga all class natin. Good luck po sa atin guys, galingan natin. Yun na po. Ako naman po, si Master Joe. So medyo relate po ako dito sa film kasi nag-theater po ako before and about TV din. So as a theater actor before and TV actor as well, ako yung magpapahirap kasi sa kanila. Dun sa iba and then masaya po ako na naging part po ako ng film na to. And so thank you again to all the production and to direct. Thank you. Yun lang po. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Howell once again. If I'm not mistaken, ako po si Tony Tito, isang Frat Master. Siyempre, muna maraming salamat ulit kay Mayor Manuel for the wonderful opportunity. And of course, I'm very looking forward talaga for the essence ng this is for the sake ng mga kabataan specifically. Dahil ito is magandang lesson din para sa kanila. And siyempre, at the end of the day, we always wanted to make sure that violence has no good. Ay, good afternoon. So, yun. Actually, nasabi na nila lahat eh. Pero, yun nga. So, this would be, I'm feeling blessed, happy, and of course, parang this would be quite challenging for me. Kasi ever since parang medyo puro pa-cute-cute. Hindi naman ako usually talaga umaarte, pero this time, so, yun, medyo challenging talaga. And I'm looking forward with more memories na makakasama sila syempre for the mga shoots, and I'm also proud na kasama ako dito sa team na to. So that's all. Thank you. Thank you po sa kay Mayor and of course kay Direk for giving me a chance. So yeah. And ako po si Jim Sanison, parang yung pakiramdam ko pa lang po ngayon sa movie yung kaya ko sagutin kasi kakakita ko lang po na ako po si Austin, ang sophomore student.
Actually, wala pa po akong idea dito. Sobrang grateful po ako and thankful kay Kuya Mayor and the opportunity na makasama ko po ang mga bigating artista ngayon, si Sir EJ Falcon, si Miss Sherry Cruz, and si Sir Bempol Rocco. Maraming salamat po. And wala rin pa po akong idea sa paternity because hindi pa po ako napapasok dyan. And ngayon, may malalaman po akong bago. So, take this new opportunity. Maraming salamat po sa Diyos. Thank you very much po. Siyempre ba, ang tatlong poste? EJ, Sherry, sorry. Caster. Ay, hindi kita nakita. Sorry. Good afternoon, Caster. And si Santos Salgado po. And, ako po si Greg dito bilang recruiter ng isang fraternity. So, nararamdaman ko po dito is nakaka-relate po ako dahil bilang galing po sa isang exclusive school ng boys, normal sa amin na may mga fraternity. So, lagi po akong mga nakatigit sa mga iba't ibang fraternity. Minsan gitna lang ako sa kanila. Pero naging member din po ako. So, ang importante naman, naniniwala po ako na malaking tulong naman ang isang nasa fraternity. Dahil basta nasa tamang grupo lang. And yun lang po. Sino sa inyong ang member sa totoong buhay sa frat? Si EJ. Wala? Wala? Walang gustong umamin. Okay. Okay, I understand.